Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Senator Coco Pimentel, pinuri at susuportahan si President Bongbong Marcos. At PNP Chief magpapaliwanag kay Vice President Sara Duterte ng kanilang estilo. Anong estilo naman kaya ito? Yan ang mga balita ang ating tutunghayan, kasabay ng mga ilang balita patungkol kay President Bongbong Marcos. Narito ang full report kung saan umani ito ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga kachika, sa lahat ng di pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan, i-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, nagtrending nga sa mundo ng social media. Senator Coco Pimentel, pinuri at susuportahan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano ito? Tila nag-iba ang ihip ng hangin sa balitang ito. Pinuri ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel ang naging desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilipat sa DOLE ang pangangasiwa ng TESDA. Ayon dito, it's a brilliant move. I am in full support of the President's decision to let DOLE supervise TESDA. It is crucial for these two agencies to work together to address joblessness and productivity. Unemployment remains to be one of the biggest challenges that the Marcos administration should be able to address. End quote. Samantala, operasyon ng mga pugo, pinapatigil na ni Senator Coco Pimentel. Ipinatitigil na nga ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o PUGOS. Ito nga ay sa gitna ng pagdami ng mga naitatalang kaso ng kidnapping na iniugnay sa nasabing industriya. Anito, the Republic of the Philippines has been turned into a playground by foreigners who are undesirable visitors. I am convinced that inviting Pugo is detrimental to the Republic of the Philippines. Aniya, marami ng krimen na tinutugunan ng pulisya at dumagdag pa sa problema ang talamak na kaso at karahasan dulot ng mga banyaga sa Pugo. Anito, just among ourselves, the police cannot solve all of those problems. Now their time will be taken up trying to solve crimes committed by the foreigners in the Republic of the Philippines. Una nang sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group CIDG, Director Brigadier Ronald Lee, na tila naging destinasyon na ang Pilipinas ng Chinese gangster. Ito'y matapos aniya ipagbawal sa Vietnam at Cambodia ang mga online gambling at overseas casino na suportado ng mga Chinese, kagaya ng Pugo. Sinabi ng Philippine National Police na nasa 27 ang natanggap nilang reklamo at 20 ang kidnapping sa mga ito ay konektado sa Pugo. Kinumpirma ni Kun Hansel Marathanhipe ng CIDG NCR na base sa police intelligence, aabot sa mahigit na 5 grupo ang sangkot sa Pugo kidnapping nitong Sabado, September 11. Sinalakay at pinasara ng PNP Anti-Kidnapping Group Department of Interior and Local Government o DILG ang isang Pugo company sa Angeles, Pampanga.
Ito'y dahil di umano sa pagkakasangkot ng kumpanya sa pagdukot ng isang Chinese national at kasong human trafficking sa 42 at iba pang dayuhan. Nasagip ng otoridad ang biktima noong September 14. Batay rin sa investigasyon na nag-ooperate ng walang permit ang naturang Pugo Company. Samantala, inatasan nga ni President Bongbong Marcos ang DFA at DMW na siguraduhin na maibibigay ang pangangailangan ng OFWs, lalo na ang distressed Pinoy workers. Kailangang maramdaman ng mga nangingibang bansang Pilipino na may gobyerno na maari nilang ituring na tahanan habang malayo sila sa kani-kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang nais na mangyari ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para sa mga OFW na kung saan ay nagbibigay na ng direktibang punong ehekutibo ukol dito sa PhilCom event ng Pangulong Marcos sa New Jersey. Binigyan diin ito na ito ang magiging katungkulan ng Department of Migrant Workers o DMW at ng Department of Foreign Affairs o DFA. Dapat ayon sa Pangulo na magsilbing kanlungan ang dalawang nabanggit na kagawaran ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa abroad sa gitna ng ginagawang pakikipagsapalaran nila sa ibang bansa. Pagtiyak ng Pangulo, lahat ng maaaring itulong sa OFW ay gagawin ng pamahalaan sa pamamagitan ng DFA at ng DMW. Nagkakaunawaan na niya silang dalawang ahensya ng gobyerno at nagsasagawa ng pagripaso kung papaanong mas epektibong mapapaglingkuran ang kababayan na kumakayod sa ibayong dagat. At kumpiyansa rin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na may naghihintay ng magandang bukas at ekonomiya ng Pilipinas. Sa harap nga ng Filipino community sa New Jersey, sinabi ng puno ng ehekutibo na inaasahan niyang papalo ang ekonomiya ng 6.5 hanggang 7% ngayong taon. Sinabi ng Pangulo na bumabalangkas na sila ng medium-term fiscal strategy para maabot ang medium-term macroeconomic and fiscal objective gaya ng 6.5% hanggang 8% gross domestic product o GDP growth taon-taon sa pamamagitan ng 2023 at 2028. Dagdag ng Pangulo na magpapatupad din ng pamahalaan ng reforma sa pagbubuwis na akma tutugon sa digital economy at magpapataas ng revenue collection at tinatarget din nila ayon sa Pangulo na magiging single digit ang poverty rate sa 2028 at hangad aniya nila itong ibaba sa 9%. Samantala, PNP Chief ipapaliwanag kay Vice President Sara Duterte Carpio ang estilo ng anti-crime campaign ng PNP. Balak ni Philippine National Police PNP Chief Police General Rodolfo Asurin Jr. na makipag-usap kay Vice President Sara Duterte Carpio para maipaliwanag ang estilo ng anti-crime campaign ng PNP. Ito nga matapos sabihin ng Vice Presidente na dapat ay no mercy ang ipakita sa mga kriminal. Ayon sa PNP Chief, wala silang nakikitang hindi pagkakatugma sa sinasabi ng Vice President sa pagpapairal ng PNP ng rule of law sa kanilang mga operasyon. Paliwanag ng PNP Chief, maaaring tignan ng sinasabi ng Vice Presidente sa kontekstong no mercy sa pag-aresto at pagkulong ng mga kriminal. Matatanda ang una ng sinabi ni Azurin na hindi kailangang takutin ng mga kriminal at hindi kailangan may palaging may namatay sa operasyon ng PNP. Muli ring pinanindigan ni PNP Chief ang rule of law sa mga operasyon ng PNP at gagawin nila ang lahat para mahuli at makasuhan at mapaparusahan ang lumabag sa batas. Sa ibang balita, si Vice President Secretary Sara Duterte Carpio ang humahalili o caretaker ulit sa bansa kasunod ng pagbisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa New York para dumalo sa 70th United Nations General Assembly. Ito nga ay kinumpirma ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ngayong linggo sa pangalawang pagkakataon nito ni Vice President na ma-designate bilang officer in charge ng bansa
na ang una noong state visit ng Pangulong Marcos sa Indonesia at Singapore noong September 4 hanggang September 7, 2022. Noong panahon ngang iyon, matatanda ang pinulong ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga head security at sector upang talakayin kung papaano mapapanatili ang peace and order sa bansa habang wala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At yun na nga mga kachika, ang mga balitang ating tinala.